Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. Medyo konti lang yung ilaw natin kasi namatay yung ilaw. Maraming salamat po na January 1 to 15. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Dito sa general reading, Kabayan Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo, Taurus. Pag hindi nag-resonate at hindi naman nangyari, ibig sabihin hindi nyo energy ang nakukuha natin. Pag hindi nyo alam ang general reading at ang vice versa, paki-research na lang din sa Google para hindi kayo maligaw sa ating reading. Okay. Maring magkakaroon or you will receive information. Ako nakita information. Yes, maybe there's an information. Ako nakikita. Sa iba sa inyo, no? Na maaring related to an hospital or may mga, hindi ko alam kung ikaw or there's a person, ako nakikita ha. Parang may mga surgery, hospital, accident, or something. Warning lang naman to. Warning. No, warning sign lang naman. And also, mag-ingat kayo sa mga matutulis na bagay, no? Yan, ingat-ingat kayo doon. Yung mga kutsilyo, o baka matuso kayo, diba? O kahit saan man yan, basta may pain ako nakikita dito. Or maari din naman na nandun yung isang situation na information or there's a communication, information or communication to, no? Sa nakikita ko dito. Sa tao, sa isang tao. Ako nakikita. Maring may marireceive ka sa kanya or makikipag-usap sa sayo, ganyan. Nagkakaroon naman ng transformation sa iba, no? Or magkakaroon ng isang transformation. Nandun yung harvesting din sa nakita ko. Ano yung ginawa mo in the past, yun yung ma-harvest mo. Diba? Sa trabaho, sa relationship. Yan, yun yung ma-harvest mo raw sa nakita ko dito. And then, maaari may mga iisipin ka, no? Sa iba sa inyo. May mga ingat din na may mga biglaan kasi. Baka bigla kang may maiisip ka o kaya may mga biglaang mangyayari hindi mo aasahan. Sa nakita ko dito. And then, nandito rin yung nagkakaroon ng isang emotions, no? Maaring, hindi ko alam kung night shift ka or may mga thinking in a night or there's an emotions ako na maaring magkakaroon ka ng reflection, maaring this is the past or kung ito yung sitwasyon na to because sa sadness na to is maaring yung information na to or some communication from someone na maaring masad ka, no, sa nakita ko dito. Kung ano man itong emotions na to, no, yan. O kaya there's a reflection from the past situation ako na nakita sa'yo, no. You need more to trust to your intuition. Maaring magkakaroon ng more on enlightenment when it comes to your intuition. Yan, yung iba sa inyo is maaring magkakaroon kayo ng mga moody type, no? Or there's a person here na magiging moody sa nakita ko dito. And tandaan mo, you are the leader ng iyong sarili, no? Dito rin yung situation na may mga pinoprotektahan ka, maaring yung anak mo, if you have, pamilya mo, pamangkin mo, karelasyon mo, or also you need to protect your finances, no? Sa nakita ko dito. Protektahan mo yon, no? Maybe ikaw ito, si man, or vice versa, tayo, no? Maaring kapatid mo, asawa mo, karelasyon mo, or sino man siya, no? Maaring ikaw rin ito, anak-anak. Maaring ikaw rin ito, maaring nagkakaroon ka ng reflection from the past kasi nakatingin ka dun sa taas, no? Maaring nagkakaroon ka ng, teka lang, nagpupoy anak ko. Anak. Maaring nagkakaroon ka ng reflection from the past. Maaring handun yung mga dinidesire mo, no? Maaring nasa nakaraan, ganyan. Maaring may mga thinking from the past situation ka siguro na dinidesire mo, ganyan. May mga wini-wish ka dyan, na maaring ito is nagtapos na, ganyan. Nakita ko dito. Or, andun pa rin yung situation na naiisip mo siguro na nasayang yung oras ko doon, parang ganun. Or ako ano man yung sitwasyon na to, no? Na para maaring
kung kayo pa or trabaho man ito or relationship na maaring nahandun ka pa or wala na or kayo pa or gusto mo nang i-end yung sitwasyon na yun, no? Maaring gano'n sa nakita ko dito. No? Kasi why? Nandito kasi sa Anchor, ibig sabihin, if there's a reflection from the past na maaring itong tao na to, kung kayo pa or magkahiwalay na kayo, nahandin yung sitwasyon na maaring nagtapos na rin or gusto mong tapusin yung sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko dito. Nandito rin yung situation na maybe you take it action, no? Kasi may a-actionan ka na raw. Ando lang siguro yung reflection from the past emotions. Ako na nakikita dito sa inyo na nagkaroon ng painful, na biglaan na hindi mo inasahan, no? Maaring ganun. And then, handun, syonga na ito, no? Syonga na siya. I have that 10, 15, 28, 35 ba? Baka yan yung mga edad nyo, birthday nyo, ganyan. Yan ang nakikita ko. And then also, yun nga, and we have the 35 na rin kasi, ang nakita ko ito, maaring nahando na yung isang situation na nagkakaroon ka na you want to settling down, no? Sa nakita ko dito. Maaring nahando na yung sitwasyon na may mga gusto ka nang tapusin or you finishing something sa nakikita ko dito. There's a growth or nagkakaroon na ng growth sa'yo, nagkakaroon na ng enlightenment sa'yo sa nakikita ko dito, no? Sa iba sa inyo, baka nagkakaroon na ng enlightenment sa inyo mga gusto mong i-achieve na isang sitwasyon sa buhay mo, no? Andito rin yung mga thinking for a positivity na gusto mong mangyari sa buhay mo. Siyempre, iba dito is the extension. I don't know in what extension, maaring relasyon man yan, or trabaho man yan, or sadness man yan, kung ano man yan, sitwasyon na yun. And siyempre, andito rin yung may tutulungan ka ata sa nakita ko dito. Parang hindi ko lang alam kung tutulungan mo or tutulungan ka. Di ba? Bulol-bulol. Parang may ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. Siguro yung iba sa inyo is this is related to either relationship or to your work or profession na sa nakita ko dito. Andito rin yung sinasabi na maybe, kasi we have the star din kasi ako nakikita dito, maaring may isang sitwasyon na higit pa sa inaasahan mo, ibiglang dumating sa'yo. Hindi ko alam kung pera yon or hindi ko alam eh. Maybe, I don't know. Maybe. O kaya, yung mga, kung meron kang karelasyon sa the past, diba, na nire-reflect mo pa, maaaring hindi mo inaasahan na biglang bumalik, diba? Yung mga ganun sitwasyon. No, may mga sitwasyon, o maaring pera, halimbawa, o maaring sahod, kung ano man yung darating na ibibigay sa universe na higit pa sa hiling mo ibibigay niya. Yan. Maaring halimbawa, sabi mo, universe, okay lang na kahit na ganito is, makatanggap ako ng isang gift. Halimbawa lang to. Gift na gusto ko ng Apple Watch. Diba? Pero ang binigay sa'yo, hindi Apple. Diba? Rolex. Ang taas ng no? O, diba? Rolex pa. Yung mga ganun. O kaya, hiniling mo na sana makabili ka ng Apple Watch, pero diba, ang nabili mo is Rolex. Yung mga ganun, yung mga unexpected or yung mga higit pa sa inasahan mo yung isang sitwasyon pero biglang darating sa'yo. Yung mga ganun. O kaya yung yung hindi mo ine-expect na kasi nagkaroon ng finishing or you want to finish something, diba? Na magtapos maaring hindi yung sitwasyon na hindi mo inasahan na makakamit mo yung pagtatapos at makakamove on ka dun sa isang relationship. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang energy ni Taurus. 1 to 15. Please show me. There's a abundance din ako nakikita. There's a lack, growth, ako nakikita sa'yo. Energy mo ito. Anak, baka masunog ka dyan. Why po? Okay. Okay, ang energy mo this time, isa na akito ka sa sitwasyon mo na maaring, makikibaka ka na by this January, no? Parang handle ka na sa pakikibaka na gusto mo na magkaroon ng stability or you want na maging stable yung buhay mo, no?
o yung situation mo this time into your work, to your money, ganyan, to your stability hanggang sa future, ganyan. Siguro nandito ka na sa sitwasyon mo na you will saving money or mag-iipon ka na ng pera o kaya nandito ka na rin sa sitwasyon mo na may isa kang gagawin na isang project, parang may gagawin kang pakikibaka na isang situation na gusto mong i-achieve. Ganun ang nakikita ko dito. Parang may gagawin kang isang sitwasyon. May isang decision making. Kumaga nagkakaroon, sorry may isang decision making or there's a clarity to a situation na gagawin mo yung goal na yon. No, gagawin mo yung project na yon. Yung parang may gagawin kang isang action sa buhay mo, no? Parang makikibaka ka sa isang sitwasyon na na maaring na maaring halimbawa, halimbawa, okay, magsisave ako ng money para makamit ko itong sitwasyon na to, ganyan. Okay, magsisave ako ng money kasi gusto kong gawin ito, ganyan. Halimbawa, magsisave, ngayon is magtitipid na ako, yung mga ganyan. Or you need. Andun, may isang kang bagay daw na, kumbaga, you have an idea. You have an idea na isang project or isang situation na, kumbaga, meron kang gustong, you are focusing and action to make it real, yung isang bagay na gusto mo this time sa nakikita ko dito. Parang you have a clear goal this time sa nakikita ko dito and you want to achieve yung goal na yun sa nakita ko dito. Maganda naman. Maganda. Kasi kung titingnan mo to, mahalaga, I think mahalaga to sa'yo sa nakita ko dito. Nandito na kasi yung nagkakaroon ka ng, parang there's a skill development, parang something ganun. Kumbaga nagkakaroon ka na ng healthy lifestyle this time sa nakikita ko dito. Kumbaga nandun na yung solid beginning, yung iyong settling, na mayroon ka ng solid beginning na sinesettling mo na yung iyong goal. Kaya nandito si Anchor, no, sa nakita ko dito. Good. Kasi ano yung gusto mong ma-finish na yung situation na yun sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Ano po ang parating kay Taurus? Anong parating kay Taurus? Vision. Eddie the Moon. Sorry, Eddie the Moon ate. Okay, tingnan natin. Anong the Moon? Paka-explain. Wow! Diba? Saan ka? Full of green yan, ha? Wow! OMG. Paka-explain. Ang dami mong 10, oh. 10. Okay. The Chariot. Okay. Ang parating sa'yo, meron ka daw isang bagay na iisipin. No? Siguro may you thinking something or you're illusioning something sa iyong mga pagbabago this time. It's a big achievement ito, no? Sa nakita ko, we have the 10-10 kasi parang you're taking responsibility this time. Ang parating sa'yo. I don't know why, pero maybe there's a situation of a car, no? A car or a travel or pag-alis, ako nakikita dito, or a situation na you want to give an effort or you want to put some effort doon sa isang sitwasyon na yon sa nakikita ko. Kasi you're thinking now to the future, ano? Yes, you're thinking something, no? Sa nakita ko dito. Ando na yung pag-iilusyon na babaguhin mo na at ikakat mo na yung mga dapat ikat sa buhay mo, ganyan. Andito na rin si Ten of Cups and si Ten of Wands. Kumbaga, andito na rin yung sitwasyon na, oo, minsan magulo siguro yung isip mo, ganyan. Minsan, may mga sitwasyon na gumugulo sa'yo. With the 28, ano, sa nakikita ko dito, na andito pa rin may mga wini-wish ka na actually, may mga wishing for an achievement ako na nakikita sa'yo dito. Kaya this is a good energy. Kasi nagkakaroon ka na dito ng progressing when it comes to your goal this time. Kaya nandito ka na kay Page of Pentacles talaga dito sa unang card natin, no? Nandito ka na yun, ang dami mo na iniilusyon ng mga pagbabago to your future, no? Nandito ka na naman, magpo-put some effort ka na to achieve a new happiness sa nakikita ko dito. Pero handun pa rin yung siguro, kasi parang you're taking responsibility na to move on. It's good to. May mga isipin ka daw gabi-gabi. And then also, ang parating sa'yo,
maaring there's a burden ako nakikita sa'yo. We have the 28 kasi. Maaring may mga burden pa ako na nakikita na hanggang ngayon is bit-bit mo pa. Hanggang 2020 mo nang bitbitin to. Alisin mo na. No? Kung ano yung mga gumugulo sa isipan mo dito. Hindi natin siya good dito, no? Sa nakikita ko. No? You need to move on. As in, you need to move on. Why? Kasi nandito si Ten of Pentacle. Pag mas more ka mag-focus to the future, sa nakita ko to, Ten of Pentacle and the Star is you will achieve a lot, as in, no? Sa nakita ko dito. Yung iba dito, may sinasabi dito na car, hindi ko alam kung kung papagawa ka ng vehicles or bibili ka ng vehicles. Ganyan. There's a situation of the vehicles ako nakikita dito. Or maybe dito ka rin sa isang situation mo na yung iba sa inyo is you're thinking something to move on, no? Maaring nandun ka sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung saan yung path mo, ganyan sa nakita ko dito. Kaya medyo magulo yung isip mo. Nagkakaroon na kasi sa'yo ng mga pagbabago, no? Sa nakita ko dito. Pero nandito pa rin yung maaring handin yung, kasi we have the family kasi. Maybe may isang bagay sa buhay mo na gumugulo sa'yo. Kasi you have a responsibility to do to your family, no? Kasi why? We have the Ten of Pentacles and the Ten of Cups din dito. Ibig sabihin, you want to move on, pero kailangan mo rin na akuin or kumaga meron kang isang responsibilidad pa rin na kailangan mong gampanan sa nakita ko dito. Kasi nagkakaroon na ng pagbabago sa iyo eh. Pero handid pa rin yung natilito ka pa rin sa path mo. Andun ka sa sitwasyon mo, maaaring sa relasyon mo, sa family mo, sa trabaho mo, ganyan. Sa karelasyon mo, yun nakita ko dito. Kung saan man to, sa mga kapatid mo, ganyan. Sa nakita ko dito. Parang nagkakaroon ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan when it comes to a family, to a work, or to family, no? Sa nakikita ko dito. Magkakapatid, ganyan, maaring hindi siya gaanong nagiging good, no? Maaring may mga conflict, may mga pinag-uusapan, ako nakikita dito, may mga tension na nangyayari into a family or relationship, may mataas ang ego actually, no? May mataas ang ego. Siguro may problema kayo with come to a relationship or the family or sa iba is work, no? Sa nakita ko dito. Parang may problema. Hindi ko lang alam kung nagkakaroon ng pag-uusap when it comes to a territorial ang nakikita ko dito. Nagkakaroon kasi ng disagreement or there's a battle ako na nakikita sa'yo. Kumbaga nagkakaroon ka siguro ng battle thought dito, no? Sa nakita ko. Kung ano yung mga gusto mong gawin na direction sa buhay mo. Maaring nalilito ka pa. Ano ba talaga yung tama at kung path? Ano pa yung ganito? Sana walang nag-aaway na magkakapatid or magkakasama sa trabaho or karelasyon, no? Nagkakaroon ng isang competition, no? There's a competition or may gagawin kang isang situation na natatalo ka ng nararamdaman mo because of the family, ganyan. Kung ano man yan. Parang may iniisip ka kasi every night. May isipin ka raw sa night. Hindi ko alam kung night shift ka or kung di ka nakakatulog, magbawi kayo ng tulog, May mga isipin ka daw sa gabi. Ano dapat iwasan? 10 and 10, oh. 10, 10, 10. Puro 10, O, tamo 10 din, oh. Ang galing. 4 yung 10 mo. Panalo. San ka? Diba? Kaya natin. Bakit po? Why? Ano po? We have the 10. Aba, 4 yung 10. And the Wheel of Fortune, oh. Nalo. Oh, the Wheel of Fortune, 10 din yan. O, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nalo? 6 yung 10 mo? San ka?
Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na hindi mo babalanse yung situation mo sa pera, sa family, sa work, no? Sa mga gagawin mo this time, no? You need to make it balance na nakikita ko sa'yo dito, no? And then, sinasabi dito na iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi mo maintindihan or hindi, kasi ang sinasabi dito, kung gagawa ka ng isang sitwasyon sa buhay mo, to your work, to your family, anything, kailangan you have always a purpose, no? Kailangan lahat ng hakbang mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng lakad mo, lahat ng sasabihin naman, ang higpit ko naman, ang higpit mo naman ate, hindi naman. Kumbaga, kailangan, kasi 2025 na, di ba? Kasi nandito na si 10, ang dami mo na kasing 10. Kumbaga, nagkakaroon na sa'yo ng good situation this time. Pero kung hindi mo yun mababalance, sana mabalance mo. Kasi pag hindi mo siya nabalance, medyo hindi siya magiging maganda yung karesulta, di ba? Kailangan ngayon is kasi yung cycle mo ngayon is we have the wheel of fortune, di ba? Pag hindi mo siya na-balance, yung sitwasyon mo ngayon, tower ang kalalabasan mo. I-explain ko sa inyo maigi para mas maintindihan nyo. Para mas at least, ano kayo, di ba? Medyo alert din kayo. Iwasan mo yung hindi mo mabalance, no? Lahat, pera, relationship, sarili mo, syempre, you need to protect or pahalagahan mo yung sarili mo. And syempre, yung sa lahat, relationship, family, work, pera, ganyan, anything. Kasi there's a new horizon naman ako nakikita sa'yo. Nagkakaroon na naman sa'yo ng growth, ano? Sa nakita ko, iwasan mo lang daw yung gagawa ka ng isang bagay sa buhay mo nang walang katuturan or no purpose, ganyan, no? Always have a mental clarity sa nakita ko, sa anything na gagawin mo sa buhay mo. Always balancing and ano pa, when it comes sa relationship, balance din, no? Balance. And iwasan mo rin yung talikuran yung isang situation na hindi clear para sa'yo, no? Kumbaga, kung alam mo naman na medyo hindi ka clarity doon sa sitwasyon na yun, huwag mo muna lang munang gawin. Pag-isipan mo na lang muna, no? Mas maganda yung ganun kaysa sa umariba ka na umariba sa nakita ko dito. And also, have a confident. Yan, very confident. Kailangan mo confident. Use your intellect. Be strong. And also, protect your money, protect your family, protect your work, or protect yourself also sa nakita ko dito, no? Tandaan mo, you are the leader ng sarili mo dito, no? Sa nakita ko dito. Be stable. Sinasabi to, be stable. And kailangan dito is a healthy relationship. Yan, healthy relationship when it comes to your family, to your work, to yourself, more balance. Kaya nga sabi ko sa'yo, it's more balancing, ano, ang kailangan sa'yo. Kailangan is magkaroon ka ng isang, ano ba to? Kung magkakaano yung, well, ano ka naman eh, ikaw naman yung pag nangako ka naman, tinutupad mo naman sa nakita ko to. Pero, oo nga, kailangan is balance. No? Balance lang. As in balance. I-value mo yung lahat, no? Binavalue mo naman lahat, pero kailangan balance. Ito. Kumbaga, isipin mo rin yung utak mo. Gumamit ka rin din doon ng utak. Di ba? O alam mo naman na medyo na ano ka na, naku po, magsalita ka. Siyempre, di ba? Kumbaga, you have a knowledge to correct something in your life. Kumbaga, kung alam mo naman na parang hindi na totoo yung sitwasyon na yun sa'yo at parang niloloko ka, bawag ka lang manahimik. Diba? Tandaan mo, matalino ka. Tingnan natin when it comes to a love. Sa love, isa lahat. Kapatid, magulang. Lumabas talaga siya. Yun talaga nga. Yan. Sa love daw. Sa love, hindi maganda. Bakit po? Hindi po. Hindi na ako dito eh. Bakit po?
Okay, thank you. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo, when it comes to a love, andito ka sa sitwasyon mo na parang nabobored ka na, kung may karelasyon ka, hindi ka masaya. Mm. Kung ano naman, kasi kung may karelasyon ka dito, hindi ka masaya. Parang andun yung depressed, you are depressed, no, sa nakita ko dito. And then, actually, you want to move on no? Andito yung sitwasyon na parang naghihintay ka na lang din ng sign, no? Parang you're stuck. No, kung kayo naman is nagkahiwalay or handun yung sitwasyon na maaring um, hindi ka pa nakapag-move on, ganyan. Sa nakita ko dito is paulit-ulit lang itong sitwasyon na to, no? Paulit-ulit lang. Kasi kung if you give giving, kung magkasama kayo or hindi, nito. If you want to give an effort and hard work dito sa relationship na to, wala siyang mangyayari. There's no growth. There's no growth. Wala. Paulit-ulit lang kayo ng kung siya is disloyal sa'yo or ikaw disloyal sa kanya, wala. It's a negative energy itong relationship na to. Sasabihin ko lang ha kung ano yung nakikita ko ha. Negative to. Yes. Halimbawa, kasi there's a person na may pagka-insecurity or hindi to yung kawalan ng tibay nitong relationship na to. It's always failure. Paulit-ulit lang din ito. No? Kung maganahan din na rin yung sitwasyon na maybe ikaw or vice versa, there's no ambition to grow pa itong situation na to. Walang katutunguhan. It's a failure relationship. Maybe there's a disloyalty or mapupunta ka lang dito sa sadness or in a dark place, no, sa nakita ko. Kung kayo nagkahiwalay dito, maaring isa sa inyo, ikaw, or isa sa inyo is maaring hindi pa totally hindi pa nakaka-heal, no, sa nakikita ko dito. Kung kayo is magkasama nito or kung ano man itong sitwasyon na to, maaring yung iba sa inyo kasi is nagbubulag-bulagan na lang kayo. Kahit alam niyo naman yung katotohanan, bulag-bulagan, effect kayo. Pero it's up to you. Relationship mo yun. Diba? Tandaan mo, dito si judgment, your angel, sa nakita ko dito. Sinasabi dito na, syempre, you need more to trust to your intuition. Kung habi ko nga sa'yo, di ba? You always think or tumingin ka sa red flag. Huwag itong si 28. Pero nasa sa'yo to. It's up to you. Diyos ko, destination mo yan, Inday. Dodong at Inday, no? Basta, yung nakikita ko lang dito, sinasabi ko, ha? Kayo naman, buhay nyo naman yan. In-explain ko lang kasi may marami kasing may mga, alam mo na, di ba? Kung hindi naman sa inyo ito, at magandang may relasyon nyo, edi, it's very good para sa inyo. Di ba? Anak. Pero itong relationship na to, yung energy na nakuha ko, there's no growth. Paulit-ulit at mauulit-ulit lang. Walang patutunguhan. Kasi to parang there's a hope loss ako nakikita dito na wala. Kung kayo is nagkahiwalay ito, maaring may isa dito na hindi pa nakaka-heal, no, sa nakita ko dito. Maaring din ba siya sa situation na natatakot pa siyang mag-crossroad or mag-iba ng landas. Ganyan. Parang handun pa yung indecision pa siya dito sa sitwasyon na to. Andito rin yung iba din dito, ganun, parang kung kayo pa, hindi lang siya makapagsalita sa'yo, na gusto na niya mag-move on, naghihintay na lang siya ng sign na manggagaling sa'yo, or vice versa tayo, para siya is makapag-move on. Ganun lang. Tingnan natin ang kaperahan. Pera and career. Why? Wow! Talaga po. We have the 10 again, oh. Okay, when it comes to money, sa nakita ko dito, Taurus, yes, ipakalaki mo, as in. Tanda mo, ang dami mong 10, no? Ano na nga anim na ba kanina? 6. Ito pa yung isang 10, no? Diba? Ibig sabihin, 7 na yung 10 mo. O, diba?
Ang sabi dito, ang nakita ko dito is, yes, when it comes to your money, yes, na-attract mo yung money this time. Yes. Nagkakaroon naman ng pagsasaayos, hindi ko naman sa sitwasyon mo na lucky ka when it comes to money this time. You attract positive or you attract yung money or yung magneting. There's a magneting money, no? Kung ba nagkakaroon na sa'yo ng renewal, we have the king of the king, diba? Nagkakaroon na sa'yo ng renewal this time when it comes to your money. Maaring na handito na rin yung sitwasyon na naalis-alis mo na yung mga bagay o nagkaroon ng changes or there's a transformation na nagganap sa'yo, no? Sa nakita ko dito when it comes to money, sa nakita ko dito. Tandaan mo yung balancing. Kung magkakaroon ka ng pagsasaayos at pagbabalance at ikakat mo the old version of you, yes, you are magneting the money. No, magkakaroon ng stability, the wealth, prosperity, and also the material gain of wealth is nahandito sa nakikita ko dito. Maganda yung money mo, pero kung magkakaroon ka ng magiging maayos yung money mo at magkakaroon ng balancing nga, yes, mamamagnet mo yung money. Magneting nga yung energy mo Pwede ka rin mag-business. Yung iba siguro sa inyo, may business na kayo or may pinagkakaabalahan pa kayo na pinagkakaperahan. Ganyan. Maaring, kasi okay ka when it comes to a business. Maaring kung magbi-business ka, there's a person here na maaring makipag-usap sa iyo when it comes to a business. Sa nakikita ko dito, or may mga gagawin na kayo na isang sitwasyon na itatayo. Ganyan sa nakita ko dito. Maaring there's a mother figure ako na maaring makipag-usap sa iyo. Related ang money. Hindi ko alam kung business related ito or kung ano man sitwasyon na to. Maybe a part of the family or malapit sa puso mo sa nakita ko dito. Kakausapin ka niya sa pera. Baka magtatayo kayo. Or may hihingi siya sa'yo ng suggestion or advice, no, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Or vice versa. Ang advice kay Taurus. Maaring yung tao na yun isusuportahan ka niya sa isang situation mo na gusto mong gawin. Vice versa palagi. Queen of Wands. Wow. Ang ganda. Hindi maganda. Bakit? Ano pong resulta? Devil! Diyos ko po, ano resulta? Devil daw. Diyos mayo. Ano ba naman to? Hindi maganda. Okay. Okay na sana no? Okay, ang advice niya sa'yo, sa nakita ko dito, magkaroon ka na daw ng be confident. Sinasabi niya dito. Maging confident ka lang daw. And then, ang sinasabi rin dito kasi, sa ngayon kasi, there's a loss of balance or nagkakaroon. Hindi ko alam why, kung darating ka sa point na ikaw or there's a person here na parang lumabas yung pera dito. Hindi ko alam kung may binili ka ba na malaking meron ka bang malaking pinagkagastusan or lumabas lang talaga yung pera. Ikaw or vice versa. Kasi parang may tao dito na naging lumabas yung pera niya. Hindi lang malaki, parang sobrang gastos. Sobra yung gastos. O may mga pinagkagastosan ka lang talaga siguro. Ganun, no? Kumbaga, dito yung hindi mo na-balance, ikaw or just a person na hindi mo na-balance yung sitwasyon. Siguro, ang nakita ko dito is parang may mga binili ka siguro or there's an addiction of something. Hindi ko alam kung addiction of ano ba Tagalog nito? Addiction na bili ng bili, ganyan, o kaya naman is something na may mga pinagkagastusan, mga ganyan, no? Sa nakita ko, ano man tong addiction na to, yan. Basta ang nakita ko dito is hindi naging balance yung pera mo sa nakita ko dito, no? Nagkaroon or merong isang sitwasyon na nagkaroon ng salungatan, maaring may tao dito na tinutulungan mo, na salungat sa'yo, ganyan, na medyo devil ang tingin mo sa kanya or vice versa tayo sa nakita ko dito. Or maaring ikaw rin kasi si devil, no?
Si devil is also, tayo rin si devil, no? Meron din tayong mga bad habit or bad situation na ginagawa. Kaya rin tayo na nagiging devil. So, nakita ko dito. Nagkaroon there's a dreams or there's a sadness or there's a dreams na nag-shatter sa'yo. May mga unfulfillment situation ako na nakikita sa'yo, no? Dito. Na advice kasi ang basta i-fulfill mo daw yung iyong dreams, ganyan. You need to release yung isang bagay sa buhay mo na para magkaroon ka daw ng growth dito. Huwag ka daw masisiraan ng loob na hindi mo makukuha yung mga dreams come true mo. No? Kasi in a divine timing naman ito. In a divine timing naman siya ibibigay. Kung hindi mo pa nakukuha yung kung may mga unfulfilled situation sa buhay mo, ibig sabihin, there's a reason. Why? Kasi yung want natin, hindi yung ibibigay. Yung needs ang ibibigay ng universe o ni Lord sa atin, no? Sa nakita ko dito. Try to make it balance yung sitwasyon mo. Sa nakita ko dito. Patient. Also patient, no? Patient and release yourself sa isang sitwasyon na you are not, hindi ka mag-growth or hindi yung situation na wag kang magpa-control wag kang magpa-control sa isang situation na hindi na makakagut sa'yo. Or wag mo kontrolin yung sarili mo. Tama ba ako sa Tagalog ko? Wag mo kontrolin yung, ano ba yung Tagalog dun? Kumbaga, wag mong bigyan ng limitation yung sarili mo sa isang bagay na para mag-growth ka. Kumbaga, gawin mo yung isang bagay sa buhay mo na ikaka-growth mo. No? Ganun. Kumbaga, magtiwala ka sa sarili mo rin, bumilib ka sa sarili mo, ganyan. Huwag kang tsaka hindi mo kailangan magmadali sa mga bagay-bagay, Huwag kang mag-rush, huwag kang mag-rush o mag-hurry doon sa mga bagay na sitwasyon. Kailangan patient. Patient lang ang dahil darating at darating yung time para ma-fulfill mo yung mga kahilingan mo sa buhay mo. Arigatou namasay, God bless.